Alam mo ba ang kwento ng isang lumang sasakyan na tila may buhay? Isang kotse na sa bawat pag-ikot ng gulong, parang may mga alaala at lihim na dala mula sa nakaraan. Ano ang mangyayari kapag dumaan tayo sa mga pamilyar na daan at sumakay sa isang lumang sasakyan na tila may sariling kwento na nais ipahayag? Ano ang mga sikreto na maaring ibulgar ng mga maalikabok na upuan at lumang makina? Pumapasok ka ba sa isang paglalakbay na hindi mo kailanman makakalimutan? Ako si Marco at ito ang kwento ng isang kotse na nabili ko sa bayan ng Capiz, isang bayan na puno ng mga alamat at kwentong nakakatakot. Umuwi ako sa bayan upang bisitahin ang aking pamilya at muling makipag-ugnayan sa mga kaibigan. Habang naglalakad-lakad sa paligid ng bayan, nakarinig ako ng mga tsismis tungkol sa isang lumang kotse na binebenta sa isang junk shop. Ayon sa mga residente, ang kotse ay pag-aari ng isang lalaki na naaksidente sa madilim na kalsada. Ang mga tao sa bayan ay takot na takot dito. Kaya't nagdesisyon akong tingnan ang kotse. Nang makita ko ito, isang kulay itim na sedan, puno ng alikabok at tila matagal nang iniwan, hindi ko maiwasang manghinayang. Napakasulit ng presyo kaya't hindi ko na pinansin ang mga kwentong narinig ko. Napag-isip-isip ko na baka ito ay isang magandang pagkakataon na makakuha ng murang sasakyan. Pagka-uwi ko, excited akong ipakita ang kotse sa pamilya ko. Ngunit habang nag-i-inspeksyon ako, napansin kong may mga kakaibang bagay. Maririnig mo ang mga tunog na parang may humihigop ng hangin mula sa ilalim ng hood. Pero sa bawat pagkakataong ito, pinigilan ko ang aking sarili na isipin ang masama. Baka naman sira lang ang makina o kaya naman ay kailangan lang ito ng kaunting ayos. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon akong subukan ang kotse. Sa una, masaya akong nagmamaneho. Napakaganda ng pakiramdam na makalabas at makapunta sa mga paborito kong lugar. Ngunit nagbago ang lahat nang nagpasya akong dumaan sa isang madilim na kalsada sa likod ng bayan. 100% akong tiwala na wala nang masamang mangyayari, lalo na't maganda ang panahon. Ngunit sa gitna ng aking biyahe, biglang nag-brown out. Walang ilaw, lahat ay dilim. Ang tanging liwanag na mayroon ako ay galing sa mga headlights ng kotse. Habang nagmamaneho, bigla na lang nag-flash ang mga ilaw ng kotse at nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin sa loob. Kahit nakasara ang lahat ng bintana, naguguluhan ako ngunit ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho. Ngunit sa gitna ng dilim, may nakita akong anino sa likod ng passenger seat. Mabilis akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Parang nagiinit ang aking utak, sinubukan kong isipin kung anong nangyayari. Muli akong tumingin sa harap at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit ang pakiramdam ng pagdampi ng malamig na hangin ay hindi na nawala. Habang patuloy ang paglalakbay, narinig ko ang isang boses na bumulong mula sa likod. Ibalik mo ako. Ang boses ay tila bumabalot sa akin at sa loob ko, isang takot na hindi ko maipaliwanag ang bumangon. Agad akong napahinto, halos mabangga ang isang puno sa tabi ng kalsada. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Naisip ko na baka nagiging paranoid lang ako. Pero habang nagmamaneho ulit, ang mga aninong tila naglalaro sa paligid ko ay naging mas maliwanag. May mga anyong sumasayaw sa dilim. Pumikit ako sa takot at sa bawat pagdampi ng malamig na hangin, naramdaman ko ang isang presensya. Mula noon, hindi ko na muling inisip na dumaan sa mga madidilim na kalsada. Sa susunod na mga araw, pinilit kong ibalik ang kotse sa junk shop, ngunit ayaw na nilang tanggapin ito. Sinabi nila na may kasaysayan ito na dapat kong malaman. Sinasabing ang nagmamay-ari nito ay hindi nakarating sa kanyang tahanan matapos ang insidente at ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa kotse, naghahanap ng hustisya. Kahit na natatakot, nagdesisyon akong malaman ang katotohanan. Nakipag-usap ako sa mga matatanda sa bayan. Isa sa kanila ang nagkwento na ang lalaking nagmamay-ari ng kotse ay may pamilya na naghihintay sa kanya at hindi siya umuwi mula sa isang gabi ng paglalakbay. Ang kanyang kaluluwa ay naglalakad sa mga kalsadang iyon, umaasa na makabalik sa kanyang minamahal. Dahil dito, nagpasya akong magdasal at humingi ng tawad sa kaluluwa. Isang gabi naglakad ako sa madilim na kalsada na kanyang pinagmulan. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at ang takot ay sumiksik sa aking puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagdasal ako at sinabing handa akong ibalik ang kanyang kotse sa kanyang pamilya. Maya-maya, parang may nagbukas na daan sa dilim at nakita ko ang isang anino na unti-unting lumalapit. Nakaramdam ako ng takot ngunit pinanatili kong kalmado ang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkasawi. Ibalik mo ako, bulong niya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas maamo ang boses. Sa isang iglap, naisip ko na ito na ang pagkakataon ko. Handa akong ibalik ka sa iyong pamilya, sagot ko. Nakita ko ang liwanag mula sa kanyang katawan.
at unti-unti ang kanyang anyo ay nawala sa dilim. Mula noon, hindi na ako muling nagkaroon ng kakaibang karanasan sa kotse. Ngayon, hawak ko ang aking pamilya at mga kaibigan. Naging simbolo ito ng pag-asa at pagmamahal at ng alaala ng isang kaluluwa na naghanap ng kapayapaan. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa mga madidilim na kalsada, ngunit alam ko na hindi ako nag-iisa. Ang kwentong ito ay isang paalaala na may mga bagay na mas mabuting iwanan sa dilim at may mga pagkakataon na kailangan natin ng lakas ng loob upang harapin ang ating mga takot.